Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga bayan na itinayo na parang masterpiece ng geometry. Mula sa mga grid na sobrang tuwid hanggang sa mga kuta na hugis bituin, bawat isa ay may dalang hiwaga ng kasaysayan at husay ng disenyo. Pero ang tanong, bakit nga ba itinayo ang mga ito sa ganitong paraan? Kaya naman sa video na ito ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga pinaka nakakamanghang bayan na ginawa sa perpektong hugis. Pero bago yan, pa-like and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 15, Brøndby Haveby Garden City, Denmark. Sa labas ng Copenhagen sa Denmark ay mayroong kakaibang komunidad na tinatawag na Brøndby Haveby o mas kilala bilang Garden City. Isa ito sa mga pinakakapansin-pansing lugar sa Europe dahil sa hugis nitong bilog at maayos na pagkakaayos ng mga bahay at hardin. Naitayo ito noong 1960s bilang isang proyekto na naglalayong magbigay ng murang tirahan na may kasamang private garden. Pinagsama nito ang sariling espasyo ng bawat pamilya at ang ideya ng pagiging parte ng isang mas malaking pamayanan. Ang disenyo ng Garden City ay talagang kakaiba. Ang bawat bilog ay hinati na parang pie at bawat bahagi ay lote kung saan pwedeng magtayo ng maliit na bahay at hardin. Sa gitna ng bilog ay may malawak na damuhan na pwedeng pagdausan ng pagtitipon at pahingahan ng mga residente. Ang ganitong plano ay ginawa hindi lang para maging maganda, kundi para magkaroon ng balanse sa pagitan ng pribadong buhay at pakikisalamuha sa kapitbahay. Samantala nanggaling ang ideya nito sa tradisyon ng Denmark na tinatawag na garden allotments. Nagsimula ito noong late 19th century nang dumami ang mga manggagawang lumipat sa Copenhagen dahil sa industrialization. Dahil sa siksikan sa lungsod, kinailangan ng mga pamilya ng lugar kung saan pwede silang magtanim ng pagkain at makalanghap ng sariwang hangin. At noong mid-20th century, sinubukan ng mga urban planner na magdisenyo ng mas organisadong espasyo. At dito na nabuo ang Garden City bilang isa sa pinakamalalaking eksperimento. Number 14, Palmanova, Italy. Sa hilagang silangang bahagi ng Italy ay may isang bayan na kakaiba ang itsura. Ito ay ang Palmanova, isang lugar na hugis bituin na may 9 na dulo. Kapag tiningnan mula sa himpapawid, para itong guhit na ginawa gamit ang ruler at kompas. Itinatag ang bayan noong October 7, 1593 ng Republika ng Venice. Noon may banta mula sa Ottoman Empire, kaya naisip ng mga pinuno ng Venice na gumawa ng isang kuta na magsisilbing proteksyon. Pinili nila ang lugar na ito dahil nasa hangganan ito ng kanilang teritoryo. Ang mga pader ng Palmanova ay hugis bituin na gawa sa ninin na bastion. Pinagdudugtong ang mga ito ng matibay na pader at nakapalibot ang isang malalim na muat. Dahil sa hugis na ito, walang parte ng bayan na hindi nakikita ng mga bantay. Ang mga sundalo ay pwedeng magdepensa mula sa lahat ng direksyon, hindi lang para sa digmaan ang disenyo ng Palmanova. Sa panahon ng Renaissance, mahalaga ang kagandahan at symmetry. Pinaniwalaan noon na ang maayos na lungsod ay makapagbibigay ng inspirasyon sa mga tao. Kaya ginawa nilang maganda at organisado ang loob ng bayan. Maliban dito, sa gitna naman ng Palmanova matatagpuan ang Piazza Grande, isang malawak na plaza na hugis hexagon. Lahat ng pangunahing kalsada ay nagmumula dito at nagtatapos din dito. Sa paligid ng plaza naroon ang simbahan at mga gusali ng pamahalaan. Noong una, hindi madali na mapuno ng tao ang Palmanova. Maraming ayaw lumipat dahil para itong military camp. Kaya nag-alok ang pamahalaan ng mga insentibo tulad ng libreng lupa at bawas sa buwis para mahikayat ang mga tao. Unti-unti ring itong napuno at nagkaroon ng komunidad. Number 13, Naarden, Netherlands. Sa silangan ng lungsod ng Amsterdam, matatagpuan ang bayan ng Naarden. Kilala ito bilang isa sa pinakamagandang halimbawa ng star-shaped fortress sa buong Europe. Nagsimula ito bilang isang maliit na bayan noong Middle Ages, ngunit noong 17th century, muling itinayo at binigyan ng kakaibang disenyo upang maging bahagi ng depensa ng Dutch Republic laban sa Spain at France. Ang hugis ng Naarden ay parang isang malaking bituin na may 6 na puntos. Paligid nito ay 2 hanay ng kanal at mataas na lupa na nagsisilbing pader. Sa bawat dulo ng bituin ay may bastion o matibay na kuta. At ang mga pagitan nito ay puno ng tubig na nagsisilbing muat. Kapag may digmaan, kayang pabahain ang lugar para mahirapan ang mga kalaban na makapasok. Sa loob ng bayan makikita ang maayos na plano ng mga kalsada.
Ang gitna nito ay isang market square kung saan nagmumula ang mga daan na papalabas patungo sa iba't ibang bahagi ng bayan. Mayroon ding mga pabilog na kalsada na nakapalibot dito kaya mabilis na nakakagalaw ang mga sundalo noon kapag may laban. Ang mga pangunahing gate gaya ng Utrecht Gate at Amsterdam Gate ay itinayo ng maingat at nakahanay ng tama na nagpapakita ng kaayusan at ganda ng disenyo. Kaugnay naman nito, mahalaga ang papel ng Naarden sa kasaysayan dahil nagsilbi itong proteksyon ng Amsterdam at mga karatig na lugar. Noong 17th century, lalo na sa panahon ng Franco-Dutch War noong 1970s, naging saksi ito sa maraming laban. Nasakop din ito ng mga hukbo ni Napoleon pagdating ng 19th century. Ngunit bukod sa pagiging militar camp, naging masiglang bayan din ito at nakilala sa paggawa ng tela at sa kalakalan. Number 12, Brasilia, Brazil. Ang Brasilia ay ang kabisera ng Brazil at isa sa pinakamalalaking proyekto ng modernong pagpaplano ng lungsod noong 20th century. Hindi ito itinayo para sa depensa gaya ng mga lumang bayan, kundi para maging simbolo ng pagkakaisa ng bansa. Sinimulan ang construction noong 1956 at natapos noong 1960 sa pamumuno ni Pangulong Juscelino Kubitschek. Ang plano ng lungsod ay ginawa ng urban planner na si Lucio Costa at ang disenyo ng mga gusali ay nilikha ng architect na si Oscar Niemeyer. Mula sa himpapawid, ang lungsod ay hugis eroplano o cruise. Ang gitnang bahagi ay tinatawag na monumental axis na nagsisilbing pangunahing daan kung saan nakahanay ang mga gusali ng pamahalaan gaya ng National Congress, Presidential Palace at Supreme Court. Sa magkabilang gilid naman ay naroon ang mga tirahan ng tao na tinatawag na residential wings. Ang bawat grupo ng tirahan ay may sariling paaralan, tindahan at parke upang maging kumpleto ang pangangailangan ng mga nakatira rito. Ang pagtatayo ng Brasilia ay may malaking layunin. Nais ng pamahalaan na ilipat ang sentro ng kapangyarihan mula sa mga baybaying lungsod tulad ng Rio de Janeiro patungo sa gitnang bahagi ng bansa. Sa paggawa nito, hinangad nilang mapaunlad ang loob ng Brazil at makalikha ng isang kabisera na magpapakita ng bagong imahe ng pagkakaisa at pag-unlad. Kapansin-pansin sa disenyo ng lungsod ang malinaw na paghahati ng mga lugar. May mga bahagi para sa tirahan, may para sa negosyo at may para sa administrasyon. Ang malalapad na kalsada ay ginawa para sa mabilis na takbo ng sasakyan na noon ay simbolo ng modernong pamumuhay. Number 11, La Plata, Argentina. Isipin mo ang isang lungsod na parang iginuhit gamit ang ruler at kompas. Perfect square ang hugis, tuwid ang mga kalsada at may malalapad na diagonal na nagtatagpo sa gitna. Ito ang La Plata, ang kabisera ng lalawigan ng Buenos Aires sa Argentina. Itinatag ang lungsod noong 1882 bilang bagong sentro ng pamahalaan matapos gawing federal ang lungsod ng Buenos Aires. Pinangunahan ito ng gobernador na si Dardo Rocha at idinisenyo ng architect na si Pedro Benoit. Ang kanilang layunin ay gumawa ng moderno at maayos na lungsod na magpapakita ng kaunlaran at kaayusan ng bansa. Ang disenyo ng La Plata ay kakaiba. Nakabase ito sa square grid pero dinagdagan ng dalawang malalapad na diagonal na kalsada na tumatawid mula Hilaga hanggang Timog at mula Silangan hanggang Kanluran. Nagkikita ang dalawang ito sa gitna ng lungsod sa Plaza Moreno. Dito rin itinayo ang malaking katedral na hanggang ngayon ay pinakamalaki sa buong Argentina. Bukod dito, isa pang mahalagang bahagi ng plano ay ang mga park at plaza. Bawat 6 na blok may nakalaang espasyo para sa mga tao. Dahil dito kahit saan ka tumira, may malapit na lugar na may puno at lunti ang tanawin. Noon pa man modernong ideya na ang siguraduhin na may access lahat sa mga public parks. Ang mga gusali ng gobyerno at mahahalagang institusyon ay maingat ding inilagay sa mga kilalang lugar para madaling makita at puntahan. Dagdag pa rito noong 1884, inilagay na rin agad ang electric street lighting sa buong lungsod. Isa ang La Plata sa mga pinakaunang lungsod sa Latin America at maging sa buong mundo na gumamit ng kuryente para sa ilaw sa lansangan. Malaking hakbang ito para ipakita na nakatuon ang lungsod sa bagong teknolohiya at pagbabago. Number 10, Chandigarh, India. Sa hilagang bahagi ng India matatagpuan ang Chandigarh, isang lungsod na itinayo mula sa simula matapos ang paghahati ng bansa noong 1947. Pinili itong maging bagong kabisera ng Punjab at kalaunan pati na rin ng Haryana. Hindi ito lumago ng kusa tulad ng ibang sinaunang lungsod. Sa halip, ito ay binalak at idinisenyo ng buo bago pa man itinayo.
Ang disenyo ay ginawa ng Swiss-French architect na si Le Corbusier. Gumamit siya ng mga ideya ng modern architecture at maayos na organisasyon upang makabuo ng isang lungsod na kakaiba sa lahat. Inihalin tulad niya ang plano ng Chandigarh sa katawan ng tao. Ang ulo ay ang Capitol Complex kung saan matatagpuan ang High Court, ang Secretariat at ang Legislative Assembly. Ang puso naman ay ang Commercial Center, habang ang mga braso at binti ay ang tirahan at industrial na bahagi. Sa ganitong paraan, bawat bahagi ng lungsod ay may malinaw na tungkulin. Hinati ang lungsod sa mga sektor. Bawat sektor ay may sukat na halos 800 metro by 1,200 metro. Mayroon itong sariling paaralan, park at tindahan upang hindi na kailangang lumayo ang mga tao para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nakapaligid sa mga sektor ang malalaking kalsada upang mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko. Samantala, isang mahalagang katangian ng Chandigarh ang sistema ng kalsada na kilala bilang pitong V. Ang V1 ay para sa malalayong biyahe at mabilis na takbo, ang V2 ay para sa pangunahing daan na nagdudugtong ng mga sektor, habang ang V3 hanggang V6 ay para sa mas maliliit na daan sa loob ng mga komunidad. Ang V7 naman ay nakalaan para sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Dahil dito nagiging organisado at tahimik ang mga residential na lugar kahit patuloy na gumagalaw ang buong lungsod. Number 9, Canberra, Australia. Ang Canberra ay ang kabisera ng Australia. Hindi ito basta lumaki ng kusa, kundi planado mula sa simula. Pinili ang location nito bilang gitna ng Sydney at Melbourne para maging simbolo ng pagkakaisa ng bansa. Ang ideya ay isinilang noong early 20th century at idinaan sa isang malaking paligsahan. At noong 1912, nanalo ang mag-asawang American architect na sina Walter Burley Griffin at Marion Mahoney Griffin. Ang kanilang disenyo ay kilala sa symmetry, malinaw na mga linya at pagkakaugnay sa kalikasan. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng plano ay ang tinatawag na Parliamentary Triangle. Ito ay hugis triangle na disenyo na nag-uugnay sa tatlong pangunahing lugar, ang Parliament House, Defense Headquarters at City Hill. Mula rito ang mga kalsada ay nakaayos na parang sinag ng araw at dumadaloy palabas patungo sa mas malalawak na bahagi ng lungsod. Ang layout ay nakatapat din sa mga natural na anyo tulad ng Lake Burley Griffin at mga bundok gaya ng Mount Ainslie. Gayun din naman ang disenyo ng mga Griffin ay nakaimpluwensya sa City Beautiful Movement, isang ideya na nagtutulak ng magagandang gusali, malalapad na kalsada at pagkakaugnay ng lungsod at kalikasan. Isa sa mga natatanging katangian ng Canberra ay ang paggamit ng bilog at hexagon sa mga daan. Maraming kalsada ang nagtatagpo sa malalaking traffic circle na hindi lang kaaya-aya sa itsura kundi epektibo rin sa pagpapadaloy ng trapiko. Sa gitna ng lungsod ay makikita ang Lake Burley Griffin. Hindi lamang ito nagbibigay ganda kundi nagsisilbi ring reservoir para sa baha. Nagsimula ang construction ng Canberra noong 1913 pero mabagal ang progreso dahil sa World War I, Great Depression at World War II. Number 8, Jaipur, India. Ang Jaipur ay isang lungsod sa India na kilala bilang Pink City. Itinatag ito noong 1727 ni Maharaja Sawai Jai Singh II. Gusto niyang magkaroon ng bagong kabisera na mas maayos kaysa sa lumang kuta ng Amber. Kaya pinlano niyang mabuti ang syudad bago ito itayo. Isa ito sa mga pinakaunang planadong lungsod sa India. Gumamit sila ng lumang kaalaman sa architecture na tinatawag na Vastu Shastra. Sa tulong ng arkitektong si Vidyadhar Bhattacharya, inayos ang lungsod sa hugis grid. Ang mga kalsada ay tuwid at malalapad at lahat ng intersection ay magkakasalubong ng pantay. Hinati ang syudad sa 9 na bahagi na sumisimbolo sa 9 na bahagi ng kalawakan ayon sa paniniwala ng Hindu. Sa gitna ng lungsod nakatayo ang City Palace na nagsilbing tirahan ng hari. Malapit dito matatagpuan ang iba pang mahalagang gusali tulad ng Hawa Mahal o Palace of the Winds at ang Jantar Mantar Observatory. Ang disenyo ng buong lungsod ay hindi lang praktikal kundi may simbolo rin. May malalapad na kalsada para sa parada at pamilihan. May drainage system din para hindi bahain kapag umulan. Sa bawat malaking espasyo, nagtitipon ang mga tao para sa kalakalan at okasyon. Binalot ng makapal na pader ang buong lungsod. May 7 pangunahing pintuan na nagsilbing entrance at exit. Sa loob, ang bawat kalye ay may nakalaang hanapbuhay. May kalyeng para sa mga panday, isa para sa mga nagtitinda ng tela, at iba pa para sa mga gumagawa ng jewelries. Dahil dito, naging maayos ang bentahan at madaling nagkaisa ang iba't ibang komunidad.
Number 7. Valletta, Malta. Ang Valletta ang kabisera ng Malta. Isa ito sa pinakaplanadong lungsod na itinayo noong panahon ng Renaissance. Nagsimula ang lahat matapos ang Great Siege of Malta. Sa laban na yun, matagumpay na naprotektahan ng Knights of St. John ang isla laban sa mga Ottoman. Pagkatapos noon, nagpasya silang magtayo ng bagong lungsod na mas ligtas at mas organisado. Isang Italian engineer na si Francesco Laparelli ang gumawa ng plano para sa bagong kabisera. Siya ay ipinadala ni Pope Pius V upang tiyakin na ang lungsod ay magiging matatag. Gumamit siya ng grid system kung saan tuwid at pantay-pantay ang mga kalsada. Dahil dito madaling makagalaw ang mga sundalo kapag may panganib at nakatulong din ito para mas malamig ang hangin na dumadaloy sa mga kalsada tuwing mainit ang panahon. Pinalibutan ng buong lungsod ng malalaking pader, bastion at hukay na nagsilbing depensa laban sa mga kanyon at iba pang armas. Dahil nasa isang makitid na peninsula ang Valletta, tatlong bahagi nito ay protektado ng dagat at isang bahagi lang ang kailangang patibayin ng husto. Ang lugar na ito ay ginawa para magsilbing kuta laban sa mga mananakop, pero hindi lang pangdepensa ang plano para sa lungsod. May mga inilaan ding kalsada para sa kalakalan gaya ng Republic Street at Merchant Street. Naitayo rin ang mga palasyo, tirahan ng mga knights at ang kilalang St. John's Cathedral. Ginawa ang mga gusali gamit ang mga bato na kinuha mismo mula sa peninsula, kaya mabilis at maayos na natapos ang pagtatayo ng lungsod. Number 6. Karlsruhe, Germany. Sa timog kanlurang bahagi ng Germany, makikita ang lungsod ng Karlsruhe. Kilala ito dahil sa kakaibang plano ng pagkakagawa. Kapag tiningnan mula sa itaas, ang itsura nito ay parang isang malaking pamaypay na nakabukas. Hindi ito katulad ng ibang lungsod sa Europe na dahan-dahang nabuo sa paglipas ng panahon. Ang Karlsruhe ay planado mula sa simula pa lang. Itinatag ito noong 1715 bilang bagong tirahan ni Margrave Karl III William. Ang ibig sabihin ng pangalan ng lungsod ay pahingahan ni Charles. Gusto ng pinuno na magkaroon ng isang maayos at tahimik na lugar na magpapakita rin ng kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng lungsod, itinayo ang Karlsruhe Palace, isang Baroque style na palasyo. Mula dito mayroong 32 kalsada na nagmumula sa tore ng palasyo na parang sinag ng araw. Dahil dito tinawag ang Karlsruhe bilang Fan City o Fächerstadt. Ang mga kalsada ay hinati pa ng mga bilog na daanan na bumuo ng mga blok na may iba't ibang hugis. Ang ganitong disenyo ay malinaw na simbolo ng kapangyarihan ng pinuno dahil lahat ng daan ay nakaturo pabalik sa kanyang palasyo. Hanggang ngayon nanatili pa rin ang orihinal na plano ng lungsod kahit lumawak na ito sa paglipas ng panahon. Ang mga hardin at kagubatan sa paligid ay nagsilbing natural scenery na nagbibigay ganda at katahimikan. Noong Century 18 itinayo ang Karlsruhe Pyramid sa gitna ng Market Square. Dito inilibing ang mismong nagtatag ng lungsod. Pagkaraan, noong 1825, binuksan ang isang polytechnic school na ngayon ay kilala bilang Karlsruhe Institute of Technology. At sa paglipas ng panahon naging sentro rin ng hustisya ang Karlsruhe dahil dito itinayo ang pinakamataas na korte sa Germany tulad ng Federal Constitutional Court at Federal Court of Justice. Number 5. Belo Horizonte, Brazil. Sa southeast part ng Brazil ay may isang lungsod na hindi basta lumago ng natural tulad ng karamihan. Ito ang Belo Horizonte, capital ng estado ng Minas Gerais. Isa ito sa mga unang modernong lungsod sa Latin America na talagang planado mula umpisa. Noong huling bahagi ng 19th century, panahon ng unang republika ng Brazil, napagpasyahan ng pamahalaan na palitan ng dating kabisera na Ouro Preto. Maganda at historical ang dating kabisera, pero masyado na itong masikip at hindi akma para sa lumalaking pangangailangan. Kaya noong decade of 1890s, pinili ang lugar na tinatawag noon na Curral del Rey para gawing bagong kabisera. At noong December 2, 1897, formal na inilunsad ang lungsod na tinawag na Belo Horizonte na ang ibig sabihin ay magandang tanawin. Ang disenyo ng lungsod ay ginawa ng engineer na si Arão Reis. Ang plano niya ay simple pero kakaiba. Gumamit siya ng grid na tuwid ang ayos ng mga kalsada, north to south at east to west. Pero dinagdagan pa ito ng malalapad na diagonal avenues na nagmumula sa gitna papalabas. Dahil dito nabuo ang mga triangular at kakaibang lote na hanggang ngayon ay makikita pa rin mula sa himpapawid. Dagdag pa rito sa gitna ng lungsod itinayo ang mga gusali ng pamahalaan. Ang mga diagonal na daan ay nagsilbing pangunahing ruta at nagbigay rin ng magagandang view.
Samantala, ang grid ay tumulong para malinaw at diretso ang galaw ng mga tao. Hindi lang iyon, pinahalagahan din ng mga tagaplano ang kalinisan at kalusugan. Number 4. Letchworth Garden City, UK. Ang Letchworth Garden City ay nasa humigit kumulang 35 miles o 55 kilometers sa hilaga ng London. Ito ang itinuturing na unang garden city sa buong mundo. Ang ideya nito ay mula kay Ebenezer Howard noong huling bahagi ng 19th century. Layunin niyang makahanap ng solusyon sa masikip at maruming pamumuhay sa mga industrial city ng Britain. Nais niyang pagsamahin ang maganda sa lungsod at ang ginhawa ng probinsya para makabuo ng mas maayos at mas malusog na komunidad. Ang pondo ay mula sa isang cooperative system kung saan ang lupa ay inilagay sa trust para sa kapakinabangan ng lahat. Ang disenyo ng bayan ay ginawa ni Barry Parker at Raymond Unwin. Ang plano ay may malinaw na radial at concentric na ayos. Sa gitna ng bayan ay makikita ang Broadway Gardens, isang malapad na boulevard na diretso patungo sa mga gusaling pampubliko gaya ng town hall at library. Sa paligid ng sentro, ang mga bahay ay inayos sa semicircular na hugis. May malalawak na green space at mga halaman na nagsilbing hangganan laban sa sobrang paglawak ng bayan. Pinalibutan din ito ng mga bukirin at green belts para manatiling kontrolado ang paglago. Ang pamamaraang ito ay naiiba sa walang planong pagdami ng maraming industrial city noong panahong iyon. Ang mga unang bahay at gusali sa Letchworth ay itinayo sa arts and crafts style. Simple lamang ang disenyo at nakatuon sa mahusay na pagkakagawa. Dahil dito maraming artista at reformist ang nahikayat tumira dito. Kalaunan nagsilbi itong modelo para sa iba pang planadong pamayanan sa United Kingdom at maging sa ibang bansa. Number 3. Mandalay, Myanmar. Ang Mandalay ay isang lungsod na nasa gitna ng Myanmar. Itinatag ito noong 1857 ni Haring Mindon bilang bagong kabisera ng Burma. Hindi ito tulad ng ibang lungsod sa Asya na unti-unting lumaki ng walang plano. Ang Mandalay ay maingat na dinisenyo mula pa sa simula, pinagsama ang kahalagahan ng relihiyon at ang pangangailangan sa depensa. Sa gitna ng lungsod ay ang Royal Palace. Ang palasyong ito ay nakapaloob sa isang malaking square na may halos 2 kilometro ang bawat gilid. Pinalilibutan ito ng matataas na pader at isang moat na may lalim na 4.5 meters at width na 64 meters. Ang palasyo ay inihanay ayon sa 4 na direksyon: hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang ganitong disenyo ay sumasalamin sa paniniwala ng mga Buddhist tungkol sa balanse at kaayusan ng mundo at nagsilbi rin bilang panangga laban sa mga kaaway. Kaugnay pa nito, mula sa palasyo, kumalat ang mga kalsada na tuwid at magkakapatong ang ayos. Nabuo ang isang grid na may 144 na blok at sa gitna nito ay ang 16 na blok na nakalaan para sa palasyo. Ang disenyo ng lungsod ay ginawa upang malinaw na ipakita na lahat ay nakatuon sa sentro ng kapangyarihan. Sa paligid ng lungsod itinayo ang mga monasteryo at iba pang sagradong gusali. Isa sa mga pinakatanyag ay ang Kuto Dao Pagoda, na kilala dahil sa tinatawag na pinakamalaking aklat sa mundo. Dito makikita ang 729 na marble na tabla na may nakaukit na mga kasulatan ng Buddhist. Ang lahat ng ito ay sinadyang ilagay ayon sa grid upang pagsamahin ng pananampalataya at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Number 2. Neuf-Brissac, France. Sa Alsace region ng France malapit sa Rhine River, makikita ang bayan ng Neuf-Brissac. Ito ay kilala bilang isa sa pinaka-perpektong planned fortress sa buong Europe. Nagsimula itong ipatayo noong 1698 at natapos noong 1707 sa pamumuno ni Sebastien Leprestre de Vauban, ang pangunahing military engineer ni King Louis XIV. Hanggang ngayon kapag tiningnan mula sa himpapawid, makikita ang eksaktong hugis at disenyo nito nakahanga-hanga. Ang lugar na ito ay malinaw na halimbawa ng paniniwala noon sa symmetry at kaayusan. Samantala nabuo ang Neuf-Brissac dahil sa magulong sitwasyon ng Europe noong 17th century. Ang Alsace ay nasa gitna ng kultura ng France at Holy Roman Empire kaya madalas itong maging lugar ng labanan. Noong 1697, nagtapos ang 9 Years' War sa pamamagitan ng Treaty of Ryswick. Sa kasunduang yon napilitang isauli ng France ang ilang teritoryo. Dahil dito nagkaroon ng kahinaan sa depensa ng France at agad ipinag-utos ni King Louis XIV ang pagtatayo ng bagong kuta sa Rhine River. Karagdagan pa rito ang disenyo ng Neuf-Brissac ay kakaiba at ambisyoso. Ang buong bayan ay hugis oktagon at bawat gilid ay may sukat na halos 500 meters. Palibot nito ang iba't ibang uri ng depensa tulad ng bastion, ravelin, counterguard at hornwork.
Lahat ng ito ay pinagdugtong ng mga kanal at lagusan. Ang disenyo ay tinatawag na Star Fort at sa North Brisach makikita ang isa sa pinaka-perpektong halimbawa nito. Lahat ng angle, pader at kanal ay ginawa para sa pinakamalakas na proteksyon laban sa kaaway. Number 1, Auroville, India. Sa timog ng India malapit sa Pondicherry, may isang kakaibang bayan na tinatawag na Auroville. Itinatag ito noong February 28, 1968. Nilikha ito bilang isang lugar kung saan maaaring magsama-sama ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo at mamuhay ng payapa. Ang ideya ng Auroville ay nagmula kay Mira Alfasa, na kilala bilang The Mother. Siya ang naging katuwang ng Indian philosopher na si Sri Aurobindo. Ayon kay Mother, naisipan niyang gumawa ng bayan na magiging simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan ng lahat ng tao. Upang maisakatuparan ito, ipinagawa niya ang disenyo sa isang Pranses na arkitektong si Roger Anger. Ang plano ng bayan ay parang hugis galaxy. Sa gitna nito ay makikita ang Matrimandir, isang malaking golden globe na tinatawag na kaluluwa ng bayan. Ang loob nito ay kulay puti at may kristal na globo na tinatamaan ng sinag ng araw, na nagiging sentro ng katahimikan at pagmumuni-muni. Mula sa gitna, may 4 na pangunahing sona.